Bago ang panahon, muling nagpapaalala mga otoridad, tiyakin daw na malakas at may panlaban ang ating katawan sa mga usong sakit, gaya ng trangkaso at dengue. Nakatutok si Cesar Apolinario. Halos magkumbulsyon ang 5 taong gulang na si James noong 1 linggo. Kanina mainit pa rin ang kanyang temperatura. Napainom na raw ng gamot ng ina pero kailangan daw bantayan dahil sa pabago-bagong panahon. Akala ko nga po dengue, pinakawanan ko ng dugo. Pero wala naman po daw. Ano daw yung dahilan ng sakit niya? Sa init lang daw po eh. Yun lang daw. Tapos umuulan pa. Oo. Sabi ng DOH, usong-uso ang trangkaso sa panahon ngayon. Mula Enero hanggang Hunyo, 40,000 kaso ng influenza-like illness ang naitala ng DOH. Tumaas ng mahigit 14% kumpara noong 1 taon. Ayon sa DOH, simula tag-ulan, talagang tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit, gaya ng trangkaso, ubo at sipon. Kasama kasi dito yung panahon, yung temperature natin, yung climate natin, which is very adaptable para sa mga mikrobyong ito na mag-proliferate sila o dumami. Mula Hunyo hanggang Agosto, tiyak na raw na madadagdagan pa ang bilang na ito kung hindi mag-iingat. Importante raw na malakas ang pangangatawan, ugaliing mag-vitamins para may proteksyon sa sakit. Kailangang husto ang tulog at ugaliing maglinis ng katawan, partikular ang kamay para iwas sakit. Bukod sa influenza, nakatutok din ang DOH sa sakit na dengue. Lalo tumaas ang halos 34% ang bilang ng kasong naitala mula Enero hanggang Hunyo. Nakaapekto raw ang pagtaas ito dahil sa El Nino, kung saan nahilig mag-ipon ng tubig ang mga tao. Kapag hindi natakpan ang mga naipong tubig, pwedeng pamugaran ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Dahil panahon ng tag-ulan at nauuso ang dengue, payo ng DOH, mag-ingat sa mga naiipong tubig sa kapaligiran at palaging maglinis ng bahay. Sakaling magkasakit at tumaas ang lagnat sa loob ng 2 araw, magpadala na sa doktor. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan po ngayon ng mga eksperto ang bisa ng isang halaman na nakakagamot umano sa sakit na dengue. Ang tawag po sa halaman na yan ay tawa-tawa. Nagbabalik si Cesar Apolinario. Ang 4 na taong gulang si Beatriz tila masigla na uli ngayon matapos dapuan ng sakit na dengue. Ayon sa kanyang inang si Frances, ang nagpagaling daw sa kanyang sakit. Dahon ng tawa-tawa. Yan ang ginawa naming water para sa kanya. After siguro ng mga 2 to 3 days, nag-subside yung fever niya. Tapos nawala yung symptoms ng dengue. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto ang bisa ng halamang ito. Ayon kay Dr. Willie Ong, isang internist, ang katas daw ng halamang tawa-tawa ay nakadadagdag ng bilang ng blood platelets na karaniwang bumababa sa mga taong dinapuan ng dengue fever. Dahil sa virus na to, nagiging marupok yung mga ugat natin. So, minsan nagkakaroon ng bleeding. Itong tawa-tawa, according to sa mga studies, pero mga sabi-sabi na posibleng ini-stabilize niya itong mga ugat. Pero hindi lang sa dengue ginagamit ang tawa-tawa ng ilang kababayan natin sa Zamboanga. Ang anak ko may lagnat. Ito na lang ang nilaga ko. Tapos pinapainom ko sa kanya. Maging ang mga may high blood, tawa-tawa rin daw ang kanilang sinubukan. Kare-recover lang ko lang po sa pagka mild stroke. Sa ngayon, 2 beses ko palang ininom ito. 2 baso pa lang. Pero pag kuha ko ng BP uli, ayun ang resulta. 110/80. Euphorbia hirta, yan ang scientific name ng tawa-tawa. Minsan ang pinarangalan ng Xavier University College of Agriculture ang ilang high school students ng St. Mary's School dahil sa pananaliksik nila sa tawa-tawa tibag bilang mabisang paraan daw sa pagpaparami ng blood platelets. Hindi naman daw mahirap hanapin ang dahon ng tawa-tawa. Si Beppo, may 10 na raw sa pamilya at kaibigan niya ang gumaling sa dengue dahil sa tawa-tawa. Kaya nga si Beppo, kahit wala raw sakit, iniinom pa rin niya ito na parang tsaa. Yung plant, bubunutin mo lang, tapos huhugasan. Pag napakuluan mo na yung brew, tinatabi namin, tapos yun ang pinapainom doon sa may sakit. Pero paalala ng Department of Health, wag lang daw sa herbal medicine umasa. Wala na raw mas dadaig pa sa pagpuksa mismo sa pinamumugaran ng lamok. Wala pa hong patunay maging sa kagawaran ng kalusugan na pwede na po natin gamitin ito sa dengue. Ang panlaban pa rin po sa dengue ay hanapin natin ang maaring pinamumugaran po ng lamok. Iwasan din daw na ma-dehydrate ang pasyenteng dinapuan ng dengue. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras.
Pinaigting ng pulisya ang operasyon laban sa sindikato sa Caloocan na nangingidnap ng mga bata para gamitin sa pagnanakaw. Ang mga magulang, todo bantay naman sa kanilang anak. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Uwian sa Camarin Elementary School sa Caloocan nang dumating kami. Mainit ang sikat ng araw pero di ito alintana ng mga magulang. Tutok sa pagsundo sa kanilang mga anak matapos mabalitaan ang serye ng pangingidnap sa lugar. Nung isang linggo kasi, 2 batang tinangay ng pinaniniwalang sindikato upang gamitin sa pang-hold up at snatching ang nakatakas at nagsumbong sa barangay. Natatakot na po ako, kaya eto, nagsusundo na po ako. Sinusundo at saka pinagbibilin sa service. Lalo pa kung kami naghihigpit ngayon dahil nga sa pangyayaring ganyan. Pag wala pong sundo yan, hindi namin pinalalabas. Patuloy naman daw ang pinaigting na operasyon ng Camarin Police laban sa sindikato. Taga pa yata sila nang gagaling. Kukuha dito sa Caloocan o Camarin, dadalhin sila dun sa ibang lugar. Kahapon, muli nilang sinunod ang lugar kung saan umano namataan ang mga dumukot sa biktimang sina Ryan at Luisa. Di nila tunay na mga pangalan, pero ni isang suspect walang nakuha. Dumating naman kanina ang mga pulis na ito na dagdag pwersa mula sa NPD headquarters para magbantay sa lugar. Magbabantay mga pulis na ito sa lugar bilang pagpapaigting ng police visibility. Partikular na tututukan ang mga eskwelahan na siya raw punteriya ng mga suspect. Mababantayan yung mga kabataan paglabas. Natutuwa po kami sa ganong dahil mas secure yung mga bata ngayon. Paulit-ulit naman ang panawagan ng otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang mga anak. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Balikan po natin ang problema sa Philippine Airlines. Bukod sa issue ng mga piloto, nagbabalak naman daw na magwelga ang mga flight attendant at stewardess ng PAL. At ang issue naman ngayon ay ang tinatawag na compulsory retirement o yung sapilitang pagriretiro. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Si Bib, di niya tunay na pangalan, isang flight attendant sa Philippine Airlines. Sabi niya, nagpaplano na rin siyang umalis ng PAL dahil sa umano'y di makatwirang trato sa mga empleyado. Pagtungtong daw kasi nila sa edad na 40, wala na silang kawala sa compulsory retirement. Nakaka-insulto talaga, para ka lang gamit o para ka lang gulay, meron kang shelf life. Kapag wala na yung ganda mo, hindi ka na pogi, hindi ka na matipono, tapos na, tanggal ka na. Hindi ka na nila kailangan. Ayon sa pamunuan ng PAL, ang compulsory retirement age na 40 years old ay nasa collective bargaining agreement na pinirmahan ng management at mga empleyado. It was an agreed retirement age. No? Actually, pinag-uusapan naman namin yan. Reklamo pa ni Bib, undermanned ang lahat ng mga lumilipad na flights ng PAL ngayon. Kaya overworked at overstressed na ang lahat ng mga cabin crew. Kung mas onti kayo, mas maraming trabaho, mas nakakapagod, mas nakakompromise yung safety ng mga pasahero. Tugon naman ng PAL, may dagdag na bayad naman daw ang kanilang mga empleyado para sa anumang karagdagang trabaho. Pero plano ng mahigit 1,000 miyembro ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines, pawa mga empleyado ng PAL, na magsagawa ng strike sa loob ng buwang ito para iprotesta ang anilay di makatwirang trato ng kanilang kumpanya. Ito rin yung management na nagpalugi ng airline in the last 10 years. Puro ganito ang ginagawa, puro panggigipit. Nagdesisyon na kami magwawelga talaga. Sagot ng PAL, hindi na basta-basta maaring mag-walk out ang mga empleyado dahil wala pa umano silang notice of strike sa DOLE. May sinasagawa na rin daw preventive mediation sa ilalim ng National Conciliation and Mediation Board at patuloy ang mga pagpupulong. Ayon naman sa presidente ng Airline Pilots Association of the Philippines o ALPAP, sana mapakinggan ng palasyo di lamang ang PAL kundi ang lahat ng mga apektadong grupo at empleyado. Si Elmer Peña ay dating piloto ng PAL na naalis sa trabaho matapos sumama sa welga noon at ngayon ay kumakatawan sa mga nagbitim na piloto ng PAL. We are willing to help, no? Wag lang yung isang side ang papakinggan natin. Pakinggan natin yung buong, yung lahat ng involved para maayos na itong problema to. John Consulta, nakatutok 24 oras.